Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! 6:05. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. Dos por dos. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. Dos por dos. Humahataw na mga balita at impormasyon. Dos por dos. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na Dos por Dos. Hinamon ng isang kongresista na kaalyado ng administrasyon ang NBI na imbestigahan na rin ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na patayin ang 15 senador para makaupo sa Senado ang kanilang mga pambato. Ayon kay Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong, dapat silipin at tukuyin ng NBI kung nilabag ng dating Pangulo ang mga batas sa kanyang mga pahayag na ayon sa kampo ni Duterte ay biro lamang. Punto ni Adyong, kung inimbestigahan ng NBI ang kill threat ni VP Sara kina Pangulong BBM, First Lady Liza Marcos at Speaker Martin Romualdez, ay dapat lang isailalim din sa parehas na antas ng investigasyon ang pahayag ng matandang Duterte. Giit naman ni Adyong, hindi dapat binabaliwala ang mga ganitong pahayag, lalo na at may mga pagkakataong ginagawa ng mga supporter ni Duterte ang kanyang mga sinasabi. Isyu ng bayan. Isyu ng bayan. Dos por Dos por Dos. At maitim ang balak, magtago ka na. Dos por Dos. Si Jerry at si Anthony, narito na. Dos por Dos. Hahataw ng todo, urado ka. Dos por Dos. Ang katotohanan, dala nila. Dos por Dos. Walang sinasamba pali, maniwala ka. Dos por Dos. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. Dos por Dos. Dos por Dos. Hi. Take a little walk to the Maganda morning. across the track. Lamig. Lamig. Lose like a bird. Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. In the border. Magandang umaga! Sa ngalan po ni Katunying Anthony Taberna, ako naman po, Tina Nolasco. Ayun. Ayan, nakita ho ninyo si Tina. Siya ho yung Si Aling Tina. malagi namin tinatawag din si Aling Tina na nagbebenta ng mga kukutin. Sold out na. Ano ba meron tayo dyan, Aling Tina? Nako partner, sold out na dahil mabenta at birthday ni Mother. Aba, tinan mo nga naman. Oh, pinakyaw ni Mother. Oo, ang dahil mga na birthday. kukutin. Ang mga binusang mais at butong pakwan. Tinan mo nga naman, Mother. Ay, sa mga nakakakilala, kaibigan, kamag-anakan, mga kaeskwela dati ni Malu Cabral. Siya po ay nagdiriwang ngayon ng kanyang kaarawan. 18th birthday. Hindi na po namin babanggitin kung ilan talaga. 18th na lang, 18th birthday. Kaya kung kayo po'y narinig ninyo ang pagsasahimpapawid na ito at nabalitaan ninyo ang birthday ni Mother, alam nyo na ang inyong gagawin. Alam na this. Aha.
Alam niyo naman siguro kung anong GCash number ni Mother. At siya po'y nangungumbida para sa isang masaganang almusal. Ayan. Anong oras daw? Ngayon daw ba? Almusal ba o tanghalian, Tina? Alam ko lahat ng meal ngayong buong araw, partner. Tina mo nga naman, Mother, ibang klase pala ito si Tina. Oo, ibang klase din mag-birthday ang isang Ma'am Kabran. Ayan, Self-respect. Pero kakaiba itong pinag-uusapan ngayon, itong latest development, ito pong pambungad natin, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. Ikaw ba, Aling Tina, napanood mo ba ito? Itong video na ito ng dating Pangulo? Oo, napanood Napanood natin mo? yan. Trending din yan sa social media. Anong reaction mo nung marinig mo? Ako bilang sanay na sa mga ganitong pahayag ng Ah. ating Pangulo at mga sinasabi niyang joke, Oo. hindi na ako nagulat. Ayun, tama. Tama. Parehas tayo. Nung marinig ko rin parang sanay na tayo sa kanya. Correct. Sanay tayo sa kanya sa mga ganyang pagbibiro. Kaya lang, merong hindi mabiro Oo. Itong si Lanao del Sur Congressman Zia Alonto Adyong, ang gusto imbestigahan din ng NBI gaya ng investigasyong isinagawa ng NBI kay VP Sara. Di ba? Bakit si VP Sara ba yung sa bagay kay VP Sara hindi biro no? Oo, Yung kasi dating sabi nung sa niya, kanya, no joke. Bukod doon sa sinabing no joke, sa tono niya, sa itsura niya, sa delivery niya, walang walang halong biro Pwede ba nating makuha ulit yon yung video na yon ni VP Sara? Mabalikan natin. Pero unahin natin itong kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pakinggan nga natin, panoorin nga natin mismo. Marami kasi sila. Ano dapat ang gawin natin? Di, patayin natin yung mga senador ngayon para mabakante. Kung makapatay tayo ng mga 15 na senador, pasok na tayo lahat. Pero kawawa naman. Kawawa naman daw pala. Pero nakakainis kasi yung, hindi naman lahat. Pero, sabi nga, talking of opportunities, the only way to do it is to pasabugin na lang natin Naku po. yung ano. Ay, ganun. Mario Joseph, meron pa palang gano'n, Bagamat pangiti-ngiti ang dating Pangulo, at maski yung mga nasa nakikinig sa kanya, nag-cheer pa no? nagtatawanan, alam nilang joke. Alam nilang joke. Kaya lang, siguro, Tina, kapag depende na lang dun sa sa taong Nakakarinig at tumatanggap. kung ikaw yung pinagbabantaan, halimbawa ikaw Tina, Oo. papatayin kita. Yuhu! Mga ganon. Meron bang ganon? Oo nga, Parang pabiro, depende siguro kung doon sa pagtanggap na lang ng taong yung pinatutungkulan ng At saka sa banta. pagkakakilala mo dun sa taong nagdi-deliver. Ayan, And wala naman sigurong sa bagay, doon sa pasabog, may binanggit siyang pasabugin. Di ba? Meron bomb threat tayong Batas. batas diyan doon sa bomb joke. Sa eroplano, sa airport. Bawal na bawal yan. na bawal. Sasabihin siguro wala naman ako sa airport Saan Kaso, ba yun? Sa San oo. Juan? Sa San Juan yun, ano? Oo, merong ganun. Oo. Kaso nga lang, etong si dating Pangulong Duterte ay hindi isang ordinaryong individual na nagdi-deliver lang ng joke. Aha. Gaya nga ng ipinupunto dito ni Adyong, dati siyang Pangulo ng Pilipinas. At ang ilan nga, kumbagay, isa siyang huwaran ng bansa. Sabi dito, baka gayahin ng mga nakakarinig. Lalo na kung maririnig nyo doon sa cheer ng mga nasa background na boses, Oo. partner. Na? Parang okay lang sa mga nakakarinig yung mga ganong pagpatay, parang chini-cheer pa siya, Duterte. Oo nga, Duterte, parang nung narinig yun. Ayan, oo. So, merong sasabihin, biro lang yan. Sanay na tayo dyan.
Meron namang magsasabing, hindi. Kapag banta ay banta. At gaya nga na sinabi ni Congressman Adjong, bakit nga daw kay VP Sara ganun? Inuulit natin. Ito, panoorin natin ang difference. Tingnan natin ang difference. Oo, ready na ba? Doon sa napanood natin yung yung ginawa ng dating Pangulo, si VP Sara. Ito naman yung video ni VP Sara. Mababalikan hindi, wala pa pala. Oo. Yung Zoom meeting. yung yung pinagbasihan ng investigasyon kay Vice President Sara Duterte. Kasi yun ang pinupunto ni yun ang pinupunto ni Congressman Adjong Bakit si VP Sara kinasuhan at ngayon nga may rekomendasyon ang NBI, bakit dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte hindi man lang maisagawa itong investigasyon? Ayan. Kayo po mga taxmates, mga tax partners, at siguro ano kaya say dito ng mga senador, Tina, lalo na ng mga re-electionist senators. Ayan, ano kaya ang say nila dito sa pahayag na ito ng dating Pangulo? Ito na yung kay VP Sara. Sige nga. Doon sa envelope. DepEd! Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd! Ay, sus, Mariosep. Wala ka ngang posisyon sa gobyerno, namimigay ka ng pera ng gobyerno Sisirahin mo yung tangal ng mga kasama ko sa Office of the Vice President? Sasabihin niyo sa mga tao, nakaw yan, confidential funds yan. Niwala nga kayong isang proof na confidential funds yan. Naniwala lang kayo sa isang babae na ang pangalan ay Gloria Mercado na nagsabi confidential funds yan, na hindi niyo nga nilabas na wala pang confidential funds, meron ng white envelope. Kasi 2022 pa lang, where the viaduct may utos na ng pera sa DepEd. and crack, where secrets Tapos kami yung nagsisinungaling? Nagpipigil ako Nagpipigil Kasi pa yan, gusto ko lang magtrabaho. Gusto ko lang tapusin nyo na yung show ninyo dyan sa House of Representatives para makabalik na kami sa trabaho namin. Yan. Pero wala pa yung banta, Oo. Bukod pa yata Inaabangan yun. Baka bukod natin yata yung yun. Oo. mismo. Yung kapraso. Yung isang Meron daw siyang pero inutusan. doon pa lang hindi pa yun yung mismong banta, Tina. Kahit na alisin mo yung audio, panoorin mo lang, nakakatakot na Seryosong seryoso. Alam mo nang galit na galit dahil sa mata, sa yung facial expression, yung buka ng bibig. At saka yung gesture. Oo, Nakita natin yung kamay talagang nanduduro. Ibang-iba. Kung panonoorin mo, kahit na may audio, yung kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan na. Ito na ba yun? Ayan tinan mo, walang audio yan Tinan mo Tapos yung may ganyan, yung ikaw ba kapag nagagalit ka ganun ka? Nako. May kumukumpas ang kamay mo? Ibang level na ng galit kasi kapag may... Yung turo ng turong gano'n, iba, sige, ito na mismo yung mismong Banta. kill threat. Oo. May kinausap na ako na Yan. tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. Ayun. Pero Yung dito sa party pa lang ito, medyo kalmado na si VP Sara nung binabanggit niya yan. Pero seryoso pa rin. Bagamat medyo kalmado na, hindi katulad doon sa naunang pinlay ni Yuel na video. Yun ay simula Simula nung kanyang galit. Pero dito, kalmado na. Pero yung laman, yung sinasabi at sinabi nga na, yung binanggit mo na,
No No joke. joke. Ayan. Kayo po, mga textmates, mga text partners, across the square, across the dapat nga bang huwag palagpasin itong bahayag na ito ng dating Pangulo on the tungkol sa 15 patayin ang senador. 15 senador, pasabugin ang Senado. Seryosohin, dapat ba itong seryosohin ng otoridad, lalo na ng NBI? Sige nga po, sumali kayo sa aming talakayan. Pwede kayo mag-text sa ating text line 0995-257-6399. Pwede rin kayo mag-message sa atin sa Facebook o kaya ay sa YouTube. Jerry Anthony Taberna sa Oras natin, Mr. Jelom Tang, at sa mga kasamahan natin dyan sa Intercon Diagnostic Laboratory na maagang nakatutok sa DZRH sa 2x2. Alas 6:20 na po ang ating oras. ACS Balita. Susunod na. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Lunes, 17 ng Pebrero 2025. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Pag-upgrade sa pasilidad ng Philippine Military Academy, popondohan ng PAGCOR. Mas murang bigas ng NFA mabibili na sa mga Kadiwa store ngayong linggo. Philippine Coast Guard matagumpay na naitaboy ang barko ng China Coast Guard palayo sa Zambales. Election expert may payo sa Senado. Impeachment trial laban kay VP Sara simulan na para hindi ito maituring na patay na. Operasyon ng EDSA busway tuloy at mas pagagandahin pa sa ilalim ng PPP. At mag-asawa, 3 anak patay sa aksidente sa Misamis Oriental. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines! Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Sa ngalan ni Katunying Anthony Taberna, ako po si Tina Nolasco. At ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. sa detalye ng ating mga balita. Nangako ang PAGCOR o Philippine Amusement and Gaming Corporation na popondohan ang konstruksyon at upgrade ng mga pasilidad ng Philippine Military Academy o PMA. Ito ang inanunsyo ni PAGCOR Chair at CEO Alejandro Tenco sa pagdalo sa PMA Alumni Homecoming sa Baguio City. Sinabi ni Tenco na kasama sa popondohan ng PAGCOR ang pagpapatayo ng bagong Candidate Control Liaison Office, isang modernong warfare laboratory, karagdagang mga pasilidad para sa PMA Sports Complex at mga sasakyang pang-transportasyon ng mga pasyente o pang-transport ng mga pasyente. Nangako rin si Tenco na popondohan ang pagtatayo ng isang martial arts studio at isang Olympic-size heated swimming pool. Na mahalaga para mapahusay ang PMA Sports Complex. Binigyan din ng PAGCOR Chairman ang matagal ng suporta ng PAGCOR sa PMA at sa mas malawak na komunidad ng AFP. Sa katunayan, ng PAGCOR ang nagpondo sa pagpapatayo ng Veterans Memorial Medical Center, magiting Veterans Wing, ang Watchers Dormitory sa Viluna Medical Center at sa Multipurpose Office Building para sa PMA Alumni Association.
Samantala, aarangkada na ngayong linggo ang delivery ng bigas ng NFA sa mga lokal na pamahalaan na nag-avail nito para maibenta sa kanilang mga lokalidad. Sa panayam sa DZRH, sinabi ni Department of Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa na mauunang padalhan ang LGUs na unang nag-order at natapos ang mga kaukulang papeles. Maiba kasi hanggang ngayon ay nag-aayos pa rin ng mga hinihinging dokumento para makabili ng NFA rice. Within the week ay inaasahan natin na magro-roll out na nga dito sa mga LGUs at saka sa mga kadiwa natin itong pagbebenta ng NFA na bigas. Sa ngayon ay 150,000 metric tons muna yung naka-schedule na yan, naka-allocated sa ibang mga LGUs. Ang tinig ni Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa. Alas 6:28 ang ating oras. Napatras na ng Philippine Coast Guard ang barko ng China na CCG 5303 sa West Philippine Sea sa layong 95 nautical miles mula sa baybayin ng Zambales. Ito ang inanunsyo ni Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, sa gitna ng patuloy na pagsubaybay ng BRP Cabra sa naturang barko ng China. Matatandang nagpadala rin ang Philippine Coast Guard ng mga barko at aircraft upang beripikahin ang presensya ng mga barko ng China sa karagatan ng Zambales at Pangasinan na nakitang nasa 34 nautical miles lang ang layo mula sa Dalampasigan. Maituturing ng patay ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte kung sa Junto pa ito sisimulang dinggin ng Senado. Ito ang sinabi ni election lawyer Attorney Romulo Macalintal kaugnay sa nakatenggang impeachment complaint sa Senado. Paliwanag ni Macalintal sa Senate Rule 44 kasi kapag natapos ang kasalukuyang kongreso, hindi na pwedeng dalhin pa ang nakabinbing mga kaso maliban na lamang kung bubuhayin ito. Sakali namang buhayin nga ito, ituturing ng Senado na first time ang pagdinig at bagong impeachment na inihain sa bagong Senado. Gayunman, pwedeng umapela ang kampo ni BP Sara dahil magmumukhang bago ang impeachment na ipinagbabawal sa saligang batas. Nakasaad kasi sa konstitusyon na hindi pwedeng magkaroon ng dalawang impeachment case sa loob ng iisang taon. Mungkahi ni Macalintal sa Senado, humiling na ng special session sa Pangulong Marcos para sa impeachment trial upang masimulan na ang pagdinig. KCS Balita. KCS Balita. Alas 6:30 ang ating oras. Posibleng may seryosong security threat o banta sa buhay ng Pangulong Bongbong Marcos, kaya niya nasabi ang mga nakaraang mabibigat na pahayag sa proclamation rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Ito ang basa ni Senatorial Candidate Ping Lacson kasunod ng mga matatapang na banat ng Pangulong BBM sa mga pambato ng oposisyon. Ayon kay Senator Ping, mahilig siyang mag-analyze at mabapatid na may access sa lahat ng impormasyon ng Pangulo, kaya't posibleng may pinanggagalingan ang mga mabibigat na pahayag nito. Paliwanag pa ng dating mambabatas, minsan kasi kapag nadadala ng emosyon, nai-express ito sa isang sa subliminal manner. Ang mga kumpa. Alas 6:31 ang ating oras. Eto na, Tina. Nasa linya natin si Senator Francis Tol Tolentino. Kunan nga natin ang reaksyon tungkol dito sa mga naunang nabasa nating item. Senator Tol, magandang morning. Si Ka Jerry po ito at kasama natin si Tina Nolasco. Magandang morning, Senator Tol. Teka lang ha. Aha. Via Zoom. Via Zoom. Via Zoom.
Babalikan natin. Sige, balikan natin. Babalikan natin ang linya natin, ang coordination natin kay Senator Tol. Saan kaya sila nangangampanya ngayon? Nasaan daw ba sila ngayon, Yuel? Ha? At nang makausap natin. Mas maganda, via Zoom. Tama yan, via Zoom. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha, ACS Balita. Walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi, hi, hi! Maganda morning! Anong araw today, mga kumbatsero? Sabay-sabay tayo. Today is Laundry Day, Pride Day! Yuhuu! At pag Laundry Day, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na dumit man siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha, ACS Balita. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Balikan natin si Senator Tolentino. Kaugnay nitong may init na usapin na may kinalaman sa Pangulo at sa dating Pangulo. Ayan. Senator Tol, magandang morning. Si Ka-Jerry po ito. Magandang morning po sa inyong dalawa. Apo, sa ating mga taga-subaybay. Kasama ko po dito si Tina. Si Tina Nolasco. Hi, Ma'am Tina. Magandang umaga. Magandang morning, Apo. Senator Tol. Tina Nolasco. Magandang umaga po. Senator, saan ba kayo ngayon nag-iikot? Papunta po ako ng Pampanga eh. Dito lang. Malapit lang pala. Maya pa ba? Kaya kung mga kabalin, ayan, papunta dyan si Senator Tol. Gising na ba kayo? Dapat gising na kayo. Unahin ko lang, Senator, itong marami kasi ang nagulat sa Pangulo kay BBM nung kick-off rally ninyo. Parang ibang BBM yung nakita at narinig namin. Bumabanat hindi naman siya ganun dati. Sa kanyang personality. May natanong pala itong si Senator Ping natanong at sabi niya baka talagang posibleng meron talagang security threat o banta sa buhay ng Pangulo kaya siya nakapagbibitaw ng ganong mabibigat ng salita ngayon. Kayo po ba anong basa ninyo at ano bang impormasyon ninyo, Senator Tol? Alam niyo po, yung mga ganong yugto siguro ng pagsalita ng Pangulo, pwede po nating hatiin sa tatlong persona, tatlong yugto. Una, bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Commander-in-Chief, pwede siyang magbanggit ng mga kataga na siya po sa kanya po nanggagaling base sa kanyang kaalaman. Siguro yun yung basihan ni Senator Ping. Pangalawa, siguro po bilang isang tao rin, isang Pilipino na kung meron threat man, ganon yung magiging reaksyon. So, yung pangatlong yugto ng kanyang pagkatao, siguro as a campaign manager naman. Although hindi siya ang campaign manager, as the titular head of the party, yung po yung kanyang nababangkit. So, tatlo. Una, bilang Pangulo. Pangalawa, bilang isang tao, bilang isang Pilipino. Pangatlo, bilang isang hepe de kampanya, titular hepe de kampanya. Kaya nabanggit niya yung ganong uri ng pananalita. So, yung siguro yung pag-analyze natin, isang ayon doon sa tatlong yon. Pero hindi ho ba kayo nagulat doon, Senator, nung marinig na ninyong gano'n na ang mga tema ng sinasabi ng Pangulo? Nakakagulat, pero kung titingnan natin doon sa pangalawa, yung ibig sabihin sa pagkatao niya, mabait siya, pero siguro pag yung threaten na, kahit sino naman po ay magsasalita na patungkol sa depensa sa kanyang sarili. At yung pangatlo naman, ay yung patungkol naman sa pagiging hepe de kampanya, titular, natural lang po na sabihin ngayon para naman
maisulong din at maprotektahan yung pinaglalaban ng kanyang mga kasama. So, pag sama-sama po natin yon, ay natural lang po na magsalita ang gano'n ng Pangulo. Nagulat lang tayo, marami, kasi napakabait Hindi tayo ng sanay. Pangulong BBM. Oo, at laging bihira siya magsalita mahinahon. ng gano'n. Hindi tayo sanay na marinig siya ng ganon. Opo. Oo. Pero sa ngayon naman po, Senator Tol, linawin lang natin, no, wala pa namang direktang banta sa security, particular itong question din kasi itong sa nangyari sa Davao City, no, na mayroon daw mga police, Davao Police na nakapulang shirt at civilian, pero nilinaw naman na ito ng PNP na yun ay para rin sa security ng publiko bukod sa syempre ng ating Pangulo. Sa ngayon po ba, wala talagang direct na threat sa seguridad ng ating Pangulo? Hindi ko po masagot yan eh. Siguro po sa mga security forces, ang nakakaalam niyan, mahirap po tayo manguna po dyan. Sila po nakakaalam kung anong uri ng threat meron. Alam niyo, ang threat, pang-araw-araw naman yan eh. Kahit nga sinong public official may threat, pero lalong-lalo na po ang Pangulo ng ating Republika na dapat talaga magpag-ingatan at mag-ingat. Opo. Napag-uusapan ng threat, ito hindi na siya public official. Dating public official at siya yung parang nag-threaten Senator Tol. Sabi nga no iba, si dating Pangulong Duterte, ganyan naman talaga yan. Puro biro. Pero ito yung may kinalaman. Ewan ko, narinig naman na siguro ninyo yon na tungkol sa kailangang magpapatay ng 15 senador para ma-accommodate yung kanyang mga kandidato. May pasasabugin ng Senado. Narinig niyo po ba yon at paano niyo tinanggap yon, Senator Tol? Nabasa ko na lang po sa balita yon na may ganun nga sinabi. Pero siguro, ito naman, sanay naman tayo sa palabiro naman siya. So, baka naman ganun din ang trato ng mga kababayan natin. Kung hahatiin din natin sa 3 yugto, bilang isang tao, bilang isang happy day kampanya, at bilang dating Pangulo, nakasanayan naman natin yung pagbibiro. Baka ganun nga, nagbibiro. Pero sabi ho kasi ng isang congressman, si Congressman Adjong, bakit si VP Sara kinasuhan ng NBI at ngayon may rekomendasyon, mabibigat pang rekomendasyon ng NBI. Kayo po bilang abogado, Senator Tol. Siguro yung sa NBI, hintayin natin yung resulta ng kanilang investigasyon. Pero siguro ang tanong ng iba, ano ang implikasyon nito sa yung nakaambang impeachment? Magkaiwalay po yun. Impeachment is not a criminal trial, a proceeding. It is a different sui generis ngayon sa ating saligang batas. Kaya they can proceed simultaneously, successively, one at a time, etc. etc. Sige, balikan ko lang muna bago tayo pumunta doon sa impeachment, Senator Tol. Balikan ko lang yung sa dating Pangulo. Yung banta ng dating yung binanggit ng dating Pangulo. So kayo bilang isang senador at re-electionist senator, you didn't feel threatened. Wala kayong naramdamang kayo'y pinagbantaan. Di ba gano'n naman ang isang magrereklamo kapag ikaw ay pinagbantaan, ikaw ay yung magrereklamo kung ikaw yung pinagbantaan. Sa akin parang may halong biro yun yun po yung dating sa akin. Although hindi ko narinig kung ano yung tono ng boses, kung ano yung hindi ko alam kung ano okasyon yun. Baka yun yung rally siguro nila. Tama. Campaign rally. Nabasa ko na lang sa dyaryo kasi busy rin kami. Oo nga. Pero dapat siguro umiwas din sa ganun. Pero sa akin pangkaraniwan rin yan. Naging mayor din po tayo sa Cavite. Araw-araw din may mga banta. So sanay na po tayo sa ganun. Opo. Okay. Depende talaga sa tumatanggap no? Okay, nabanggit nyo na yung impeachment. So ang sinasabi ninyo, pwedeng sabay na umandar yung criminal, yung sa kasong inirekomenda ng NBI at ng impeachment. Tama po, sa ngayon sa pagkakaalam ko bilang isang abogado, yung impeachment kasi will not result in imprisonment, deprivation of liberty, yung natanggal ka lang sa pwesto o
nabawasan, naalis yung karapatan mong tumakbo sa public office. So, even after impeachment, pwedeng magkaroon ka ng criminal case, o pwedeng mauna yung criminal case, o pwedeng sabay. So, magkaiba po yun. Opo. Pero hindi pa ho kasi nangyari yata sa atin, no? Sa kasaysayan natin na sabay na nililitis sa impeachment at sa Criminal case. sa court ang criminal case ng isang impeachable official. Wala pa tayong gano'n, ano, Senator Tol? Parang wala pa ho. Pero ito naman hindi naman paglilitis yun sa NBI. Investigation mo yan. Pagkatapos yan, iaakit yan sa Department of Justice bago po i-file ng prosecutor sa kung anumang regional trial court para litisin kung merong probable cause. Opo. Kaya lang sa Senado hanggang ngayon nga ang daming mga panawagan na simulan na yung impeachment. Pero narinig ko yung naging pahayag ninyo doon nung una, Senator Tol, na sa inyong palagay, na sa inyong pananaw at paniniwala, pwede ba nating linawin yun na pwedeng gawin, pwedeng ituloy o pwedeng simulan ng Senado ang impeachment trial kahit nakabakasyon kahit walang sesyon, nakabakasyon ng Senado? Nabanggit ko nga po yun at yun din po yung pananaw ni Justice Ascuna na law professor ko rin, na separate naman sa legislative calendar yung impeachment trial. Pero yung sinasabi ko lagi, gaya nung isang linggo, nasabi ko na itong impeachment ay magiging very destructive, nakaka-distract, divisive, dahil maraming mga usaping pangnasyonal na maantala na dapat tugunan natin. Gaya ngayon dito sa Metro Calacang, Maynila, pataas yung kuryente, marami tayong mga bilihin na uncontrollable pa yung presyo, kahit nga yung luya, siling labuyo, lahat na. So maraming usapin pa na dapat tugunan at sinasabi ko na divisive po itong impeachment. Senator Tol, ito naman pong pahayag ni Attorney Macalintal. Sakali daw hindi nga umusad itong impeachment trial sa kay BP Sara, maituturing na daw patay dahil nga kung aabutin pa ito ng ng 20th Congress, baka hindi na abutin at magiging, sabi niya nga, may tuturing ng patay yung impeachment case. Kung ito pa ay sa June 2 gagawin. Sa inyo pong pananaw dito, kailangan na ba agad? O ano pong mangyayari? Dahil nasa Senate Rule 44 daw po na kapag itong impeachment case hindi pa nakabinbin pa dito sa 19th Congress, panibago na naman ang kailangan sa 20th. Alam niyo po, ako yung chairman ng Committee on Rules. Ayoko magbigay ng opinion dyan that might prejudice the body itself, the committee. Nire-respeto natin yung desisyon ni Senate President Escudero na palipasin muna. Pero alam ko po may mga nakabinbin na nakaso sa Korte Suprema at nabanggit ko na rin na yung katagang forthwith ay siguro matatalakayan dyan doon sa Mandamus case na naka-file sa Supreme Court. So yung sinasabi ni Attorney Macalintal has something to do with jurisdiction. Madadivest ba ang jurisdiction ng impeachment court pag nag-lapse na ang 19th Congress? Yun lang po yun. Is the 19th Congress, is the Senate a continuing body? First question. The second question, is the 19th Congress a continuing body? Definitely no. Kasi nagla-lapse nga yun. Tama. Kaya nga papasok sa 20th Congress. Pero hindi ko po masagot yan kasi magiging trial judge po ako and I don't want to preempt and prejudge everything na pinangako po namin na magiging impartial, objective, and fair kami. At yun naman po siguro ang gagawin ni Senator Tolentino bilang isang abogado. Tapos yung bukod pa doon sa issue na dapat isang impeachment lang sa isang taon, di ho ba? So panibagong dagdag na issue yun na dapat na na resolbahin. Pero anyway, ang sabi niyo kanina hindi napapanahon at mas makakaapekto sa atin. So parang para ba sa inyo, Senator Tol,
wag ngayon, wag na muna ngayon. Kung hindi ngayon, Personal ko Kailan? na po yan. Opo. Personal ko Tama lang po. Yung personal ko naman po, Opo, yung personal po hindi ninyo. dapat sumalungat sa saligang batas. Opo, pero yung Ang personal ko naman po ay hindi dapat sumalungat sa rules. Tinanong nyo kasi ako kanina kung ano yung pananaw ko doon. So yun lang yung personal ko. Pero Tama kung, po. kung ipapatupad po, kung kailanganing mabuo, Oo. tayo naman po ay nanumpa sa meron sinumpa ang katungkulan na gaganap sa ganang tungkulin. So Tama nailabas po. ko lang po yung aking personal na saloobin. Duty, yun ang duty ninyo. Pero yun po, tama po kayo. Yun po ang pinupunto ko, yung pananaw po ninyo. Para sa inyo, sa pananaw ninyo, Ngayon. sa ngayon hindi napapanahon itong impeachment. Correct. Pero yan, na-file na nga ng House of Representatives, so iba namang iba namang konteksto na yon. Mm-mm. Kung yung legal na pananaw, iba na naman po yon. So ang nakikita po ba natin dito, Senator Tol, kung ano yung sasabihin ng Supreme Court, doon ang magiging, kung ano yung magiging outcomes ng kaso sa Supreme Court, doon tayo magbabase kung matutuloy o hindi ang impeachment kay VP Sara. Malaking po yon, malaking bahagdan po yon. Kasi yun na po yung kataas-taasang hukuman, lalo kung magkakaroon ng liwanag yung salitang forthwith. At kung ang question dyan pwede ba ang Supreme Court bilang isang co-equal body na mandamus ang Senado? Kaya ba ng Korte Suprema na pakilusin ang Senado bilang isang co-equal branch? Pero yung mga katagang pinaliliwanag kanina, magka-clarify po yun. I don't want to preempt ulitin ko. I don't want to prejudge. I don't want to show anything that would be linked to whatever decisions that might be made by the Senate itself, including me as a trial judge. Muli, ginagalang po natin yung desisyon ng pamunuan at ang sa atin po gagawin lang natin po yung ating katungkulan on the basis of what is the evidence and what is the law. Opo, ayun. Sige po, Senator, talaga iginagalang din po namin ang inyong posisyon at ingat po kayo. Good luck po sa kampanya ninyo. Maraming salamat po. Namimiss ko na pong makapunta dyan sa booth na yan. Talaga sanay po akong nagpipindot ng mga pinta dyan. Hindi na po masisira yan at wala na po si Senator Tolentino pansamantala dyan sa DCRH booth. Maraming salamat po sa inyo. Thank you. Maraming salamat. Senator Tol Tolentino, sa mga taga Pampanga. Papunta po pala dyan ng Senator Tol. Ewan ko, kung kasama ang iba pang mga kandidato ng administrasyon. ACS Balita. Ihabol lang natin, Tina, yung ilan pang headlines. Nasawi ang 5 tao kabilang ang mag-asawa, 3 anak matapos masalpok ang sinasakyang motorsiklo ng isang truck sa Initaw, Misamis Oriental. Ayon sa ulat, sakay ng isang motor ang mag-asawa at ang kanilang 3 anak habang papawi sana sa Iligan City mula sa isang okasyon sa Misamis Oriental. Sa pagmamadaling maunahan ang mabagal na sasakyan sa harapan nila, tinangkang mag-overtake ng motorsiklo. Ngunit sakto namang humarurot din na truck sa kabilang lane na kanilang kasalubong, dahilan para masalpok ang motor at tumilapon ang 5 biktima. Sa investigasyon papunta sa Cagayan de Oro City ang mga biktima na mangyari aksidente sa barangay Ginampang. Nasa kustudiya na ng pulisya ang driver ng truck at nahaharap sa kaukulang kaso. Samantala, hindi naman naalisin ang EDSA busway at tuloy pa rin ang operasyon nito. Ito ang tiniyak ni DOTR Undersecretary Andy Ortega sa gitna ng mga agam-agam na ititigil na ang pagpasada ng EDSA bus carousel. Ayon kay Ortega, mas pagtitibayin pa ang operasyon nito at mas pagagandahin ang serbisyo sa mga susunod na panahon. Nagasagawa na rin anya ang ahensya ng feasibility study para sa pagkakaroon ng private-public partnership sa EDSA busway. Taliwas sa mga ulat, tiniyak ni Ortega na mas aayusin pa ang facilities ng busway sa tulong ng pagpapasa pribado sa operasyon nito.
ang kailangan po natin is the technical at financial aspect na ibibigay ng private companies. So ibig sabihin po, sila eventually ang magmamanage sa haba ng bus carousel. Sila po yung mag-invest na mga bagay na improve yung facilities gaya po ng mga station. At saka maganda po dito, yung kanilang expertise in running such a system, yun po yung kukunin natin na tulong sa ganitong klaseng magiging PPP with the government po. Tinig ni Yusek Andy Ortega. Nagatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Sa ngalan ni Anthony Taberna at ako naman po si Tina Nolasco. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Ay, sa mga taga-barangay Kabayanan sa San Juan. Ako po, lakasan na ninyo inyong mga radyo at ang inyong mga telebisyon dahil andyan, pag-alagala ang ating ubod ng lakas agent na si Sherwin Alfaro na nakahandang magbigay ng swerte ng pera at grocery sa inyo. Kaya lakasan mo, mga lakasan ng radyo at telebisyon dyan sa Barangay Kabayanan, San Juan. 6:56 ang ating oras. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Ulang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, Magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baha, 2x2. 2x2. Let's Marvin Gaye and get it on. Yeehaw! Ay, Kuyang Mel Magno, magandang morning! Kumusta ba mga pasahero natin dyan sa Terminal 3? Ayos lang ba? Ayan ha. Saka kay Kuyang Larry Manalastas. Ayun, tinan mo nga naman Ka Jerry Labasan, magandang morning. Kumusta ba si Kabet? Ganun ba? Sige, ipapabasa ko sa inyo itong text mo, ka Jerry. Din Jaime Ibanez, magandang morning. Nasaan ba kayo ngayon, Din? At masusing sinusubaybayan itong mga may kinalaman sa kung matutuloy ba ang impeachment o hindi. Ayan, ang masalimuot talaga yung usapin na yan, habang kung masalimuot at dadaan pa sa pagtalakay ng Supreme Court, baka nga abuti na ng siyam-siyam, Baka nga hindi na rin matalakay ngayon yan sa ilalim ng 19th Congress. Ang tanong ngayon, kapag lumipat na ng 20th Congress, ubra pa ba yung ipinail na yon, yung impeachment na yon na ipinail ng Kongreso? Takot-takot, ang daming legal issues. Pero ganun pa man, meron naman ng umaandar sa kaso naman base sa rekomendasyon ng NBI. Sabi siguro nung iba, yun na lang, hintayin natin. Sige, tingnan natin. Total, tayo naman nagmamasid lang din dito. Oy, binabati nga pala natin ang, Dibu Palaire. Dibu Palaire, 18th birthday ni Maria Therese Maria Therese Buenafe. Ayan, 18th birthday, unika iha ni na Daddy Nero and Mommy Rose. Ayan, Maria Therese Buenafe, happy birthday. Sana'y masiyahan lahat ng bisita sa iyong kaarawan. Sa mga taga-bayanan, Kabayanan, San Juan, ako po, andyan na. Paikot-ikot si Sherwin Alfaro at mukhang maraming dalang pera. At maraming dalang grocery para ipamigay sa inyo sa mga loyal listeners ng DZRH, sa mga Radio Gaga. Sa mga
tunay na sumusubaybay sa DZRH. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Ay, Kapopoy! 7:02, alas 7:02 ng umaga. Paringhet, puntahan na natin si Sherwin. Ito na ang ating winner sa DZRH Bagong Taon, Bagong Lakas Promo. Diyan sa Kabayanan, saan ba yung barangay Kabayanan? Sige nga, alamin nga natin. Doon ba Tina nagtalumpati si dating Pangulong Digong? Uy, alamin natin kung saan yan. Mukhang iba yan. San Juan yun di ba? Oo. San Juan eh. San Juan, pero San yung Juan barangay. Pero yung doon din kaya? Ayan na. Alamin natin. Alamin natin. Doon ang ating RH6 Sherwin Alfaro. Go, go, go! Doon sa Club Pilipino yon yung nagsalita si dating Pangulong Club Digong. Pilipino. Oo, yun yung sa may Green Hills, Barangay Green Hills, San Juan. Oo, yan. Barangay Kabayanan. Saan ba yan? Lamang ng San Juan Arena. Tama ba? San Juan Arena? Saan malapit yan? Coliseum, yung Sabungan. San Juan Coliseum, yung Sabungan. Pero malapit dito ay may ginitang bilo-bilo. Ito, bagong luto. Wow, sarap yan. Oo. Bilo, hindi ka pa sinahin dahil... Pero pang almusal ba yung ginataang bilo-bilo? Di ba merienda yan? Pang merienda yan Merienda to eh, pero yung mga tao rito 24 oras ang andaran. Aha. So, pwede sila mag-merienda ngayong agahan. Pinagsabay. Pero ito malakas, hindi lang bola, hindi araw-araw yan tuning sa DZRH. Ayun sir, araw-araw po yan, umaga hanggang gabi po yan. Aba, tinan mo nga naman. Antonio Tomol po. Tonyong din pala to, si Kuya Antonio. Magandang umaga po, Sir Angelo. Hindi si Angelo yan, ay si Ribaha. Maaga kasing nakikinig eh, kaya mula pa kay Angelo. Umaga kay kay Sir Angelo Palmo. Kay Angelo pa, yun. Luluto eh. Si Angelo pa rin. Paano? Ako na ngayon sino? Sherwin? Si Ribaha at saka si Tina Nolasco po. Si Tina. Wala kasi si Anthony. Dahil paborito mo ang 2x2. 2x2 sa DZRH ang paborito mo. Ito, meron kang 1,000 pesos. Yay! At kay Ribaha at kay Tina Nolasco. Tina, talagang nakatisakat ka rin. Mamimigay na to ng binusang mais. Ayun. Sherwin, tanong ko lang kay Daddy Anthony, Daddy Tonying, kung gaano na sila katagal bang nakikinig sa DZRH? Ay, mula pa nung bata pa lang ako, sa probinsya pa lang kami. Talagang Tatay ko. Saan ba probinsya ninyo? Di Battery pa lang. Saan ang probinsya nyo? Napakinggan namin. Sa Leyte po, sa Leyte. Sa Leyte. Sa Leyte. Mahupay nga aga, mga kasangkayan, mga kabugtuan. Matana ka mo. Binabati ko po ang mga kamag-anak ko dyan sa may Silago, Southern Leyte. Ganang umaga po sa inyong lahat. Makinig po kayo sa DZRH. Ito po ang nagbabalita ng katotohanan lamang. Kausapin ho ninyo sa inyong, sa salita. Bisaya. Manood kayo kay, sila Anthony Taberna, kay Jerry Baha, sa 2x2, kay sila ang naghatag og tinuod nga balita. Yun, Dahil may tinuod, ito may tutuhugin. Grocery. Kay Jerry Baha, kay Anthony Taberna, Tina Nolasco. Ayan, po sa inyong lahat at pagpalain po kayo ng ating Panginoong Diyos. Congratulations. Kaya naman sa mga nais manalo ng 1,000 pesos laging tumutulong. Sherwin, ano ba yan? Tindahan? Tindahan ba yung bahay bahay mismo? Bahay to. Pero may negosyo. Ang
pasukin na Ni-raid na, nasugod bahay. sa ibang bahay. Pero yung bahay nila, pagpasok mo, ayan o, yung second floor, yun ang second floor. Yun ang second floor mga kamo nandoon na. Ayan. Okay. Nawawala na signal mo pag pumasok sa loob. Ayan o, tindahan bahay na to, convertible yan, yung loob o. Yung Ayos. May sari-sari store. Second floor, nandun na yung kama sa second floor. Pero yung ground floor, nandito yung rep, pinaka-highlight yung rep niya, no? Oo, gitnang-gitna, no? Oo, kaya ganun din itong kabuhayan mo, nagtitinda ng agahan. Araw-araw po yan namin ginagawa, sir. Yan po ang bilo-bilo po. Specialty nila, bilo-bilo. Talagang mapapaikot ang tamo kapag kumain ka ng bilo-bilo. Dahil susunod, magkakaroon na rin tayo ng ikot panalo. Ikot lakas panalo para sa Teaser 8. So, sabihanan niyo yan, paghapon yan, gagawin natin ikot lakas tama. Yan, para sa Teaser 8. Ako naman sa number 6. Sherwin Battle para Teaser 8. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you! Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Lunes, 17 ng Pebrero 2025. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Bongbong Marcos may reaksyon sa kill threat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban sa 15 senador. COMELEC nakapag-imprenta na ng 30 milyong balota na gagamitin sa May 12 elections. Mga kandidato, obligadong magsumite ng sose at campaign materials na ginamit. LTFRB tinakda na sa Feb 19 ang paghimay sa hirit na 15 pesos na minimum na pasahe sa jeepney. 4 patay, 2 sugatan sa sunog sa Pasay City. Torture videos natagpuan ng PAOK sa sinalakay na Pogo Hub sa Pasay City. At 10 patay sa dengue sa Quezon City. Dengue outbreak idineklara. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako po, si Tina Nolasco. Ako po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. detalye ng mga balita sa aming pagbabalik. Alas 7:10 ang ating oras. Ang mga pangunahing balita. May nadiskubre ang Presidential Anti-Organized Crime Commission na panibagong torture videos sa sinalakay na Pogo facility sa Pasay City. 12 mararahas na video ang nahalungkat ng mga operatiba sa mga cellphone ng nahuling Chinese kidnappers na naabutan sa pasilidad. Ayon kay PAOK Executive Director Gilbert Cruz, base sa mga nakita nila sa videos, tila ginagawang laro ng mga suspect ang pag-torture sa mga biktima. Tumitindi rin anya ang operasyon ito dahil kung dati ay mga simpleng Pilipino lang ang inuutusan sa pagkidnap, pag-torture at pagpatay, ngayon ay kumukuha na sila ng mga miyembro ng o mga People's Liberation Army recruits para gawin ang mga ito. Kabuang 34 na Indonesian nationals ang nasagip sa operasyon at itinurn over na sa kaukulang ahensya abang inihanda naman ang kasong kriminal laban sa mga sospek.
Samantala, patay ang 4 katao habang 2 ang sugatan sa sumiklab na sunog sa isang residential area sa Barangay 177, Malibay, Pasay City. Sa ulat ng Pasay City Fire Station, napag-alaman na magkakaanak ang 4 na nasawi. Isang nanay at ang kanyang 7 taong gulang na anak, 14 anyos na pamangkin at 40 taong gulang niyang bayaw. Madaling araw nang magsimula ang sunog sa may Esteban Street, malapit sa may Flores Tulay. Mabilis na kumalat ang apoy at agad na umakyat sa ikatlong alarma ang sunog na tumagal ng 3 oras bago tuluyang naapula bandang 7:23 ng umaga. Nagdeklara na ng dengue outbreak ang Quezon City dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ngayong taon. Sa ulat ng City Epidemiology and Surveillance Division, mula January 1 hanggang Feb 14, halos 1,800 na ang kaso ng dengue sa lungsod. 200% na mas mataas kumpara sa naitala noong 2024. Isa pa sa nagtulak sa pagdedeklara ng outbreak ay ang pag-akyat sa bilang ng mga nasawi sa QC dahil sa dengue na ngayon ay nasa 10 na. Kaugnay nito, lumalabas sa datos na karamihan sa mga naiulat na kaso ay mga bata. 58% ng mga kaso ay may edad 5 hanggang 17 taong gulang, 44% ay edad 1 hanggang 10 taong gulang, at 8 sa mga nasawi ay mga menor de edad. Itinakda na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang pagdinig sa February 19 sa nakabinbing petisyon na itaas sa 15 pesos ang pamasahe sa pampasaherong jeepney. Ayon kay LTFRB Technical Division Chief Joel Bolano, ang nasabing petisyon na kanilang diringgin ay inihain noong pang 2023. Tiniyak ni Bolano na ikokonsidera rin nila ang magiging epekto ng taas sa pasahe sa mga commuter. Matatandaang noong 2023 ay inaprubahan ng LTFRB ang pisong provisional increase sa minimum na pasahe para sa public utility jeepneys mula 12 pesos ay naging 13 pesos ang pasahe sa traditional jeepney at mula 14 pesos ay magiging 15 pesos na sa modern jeepneys. Alas 7:19 ang ating oras. Pinatutsadahan ni Pangulong Bongbong Marcos si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos ang panibago nitong pahayag patungkol sa pagpatay sa mga senador ngayong eleksyon. Sa campaign sortie ng senatorial slate ng administrasyon sa Davao del Norte, sinabi ng Pangulong Bongbong Marcos na nakapagtataka kung bakit ginagawang normal ang karahasan bilang solusyon sa mga problema. Muling iginiit ng Pangulo na malayo ito sa mga kandidato ng kanyang alyansa na hindi nasasangkot sa extrajudicial killings o korupsyon noong pandemya noong COVID-19. Ginawa ng Pangulo ang pahayag ilang araw makaraang sabihin ng dating Pangulong Digong sa hiwalay na sa bukod na campaign rally na kailangang ipapatay ang 15 senador para makapasok ang sarili ng manok sa eleksyon. Nakikita natin yung ibang partido, hindi sila nagugulat sila, natatakot yata sila sa inyo eh. Dahil pagka nakita ang line-up ng alyansa, kung ano-ano na sinasabi, narinig lang natin ng isang araw. Wala daw pag-asa, siguro, kanina wala silang pag-asa, kaya papatay na lang sila ng 15 na senador. Ay talaga, isbagay. Mahirap naman yung ibang tao. Ang iniisip lang nila, ang kaisa-isang solusyon sa lahat ng problema ay pumatay pa ng Pilipino. Nakakapagtaka kung bakit ganun. Ngunit, maintindihan mo rin. Dahil kung ako nga ay nasa kabilang partido at itong mga ito ang kaharap natin, ay bako, mahihirap sasabihin ko, mahirap na kampanya ito dahil mabigat ang kalaman. Yun ang Pangulong Bongbong Marcos. Pinaiimbestigahan naman ng isang mambabata sa National Bureau of Investigation ang birong pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte
na papatayin o patayin ang 15 senador para makaupo sa Senado ang kanyang mga pambato. Sinabi ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong na kung naglunsad ng investigasyon ng NBI sa kill threat ni Vice President Sara Duterte laban sa first couple at kay Speaker Martin Romualdez, dapat lang din nasuriin din ang pahayag ng kanyang ama. Sa proclamation rally ng PDP laban sa San Juan City nitong Pebrero 13, binanggit ni Duterte ang pagpatay sa mga senador para magkaroon ng bakante at makapwesto ang 9 na senatorial bet ng kanilang partido. Binigyang diin din ni Adyong na hindi dapat baliwalain ang mga ganitong pahayag, lalo na't may mga pagkakataong isinasagawa ng mga taga-suporta ni Duterte ang kanyang mga sinabi. Muling ibinida ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang 12 pambatong senador sa campaign rally sa baluarte ng mga Duterte sa Carmen, Davao del Norte. Sa talumpati ng Pangulo, binigyang din ito ang karanasan sa lehislatura at talino ng kanyang mga kandidato sa nalalapit na eleksyon. Kasabay ito ng muling paggiit ng Pangulo na malinis ang track record ng kanyang mga senatorial candidates. Kaya makita mo, hindi lang magaling ang ating mga kandidato sa kanilang trabaho, hindi lang sila nagmamahal kung hindi nauunawaan nila at nalalaman nila kung ano ang hinihiling at kinakailangan ng taong bayan kahit sa buong Pilipinas, hindi lamang doon sa mga lugar na pinanggalingan nila. Si Pangulong Bongbong Marcos. Samantala, pinagsusumite ng Commission on Elections ang mga kandidato ng kanilang report kaugnay ng ginamit nilang campaign materials bukod pa sa Statement of Contributions and Expenditure o SASE. Ayon sa COMELEC, layo nito na matiyak na environmentally sustainable materials ang ginamit sa mga campaign posters tulad ng itinakda ng poll body. Bukod sa mga kandidato, required din na magbigay ng kaparehong reports ang mga donors ng campaign materials ng mga kandidato. Maaaring isumite ang report sa pamagitan ng email na may kasamang description ng materyales at pictures. Samantala, alas 7:24 ang ating oras. Puntahan muna natin ang presyuhan ng kamatis at ng sibuyas. Ayan. Aba, may good news sa kamatis. Sabay parang mukhang murang-mura na ngayon ang kamatis, Tina. Oo nga, no? Ang namumroblema tayo ngayon ay sa sibuyas. Mukhang sibuyas ang mahal. Kunan nga natin ang update mula mismo sa lugar ng pinanggagalingan ng mga kamatis at sibuyas sa Nueva Ecija. At iba pang lugar dyan sa Central Luzon, si RH25 Grace Sanzano. Coming, Grace! Good morning! Sa ngayon ay pwede na tayong magluto ng sarsa. Yung atsara na maraming kamatis dahil bumagsak na sa 15 pesos sa farm gate ang presyo nito. Habang sa sibuyas naman ay masaya ang mga magsasaka dahil sa ngayon ay pumapalo na sa farm gate ng 80 hanggang 110 kada kilo. Ibig sabihin nito ka Jerry Tina ay sa mga bukid maganda ang presyo. Bagay na ikinakatuwa ng mga magsasaka. Pero kung darating mga imported na mga sibuyas, ito ang kanilang kinakatakutan. Inaasahan na naman daw na maraming mga ipapangako ang ating mga kumakandidatong senador sa mga nakalipas na mga panahon. Napakaraming mga naupo na nangako na tutulungan ang mga ito na maiangat ang antas ng pamumuhay ng ating mga magsasaka. Pero hanggang sa ngayon, ang mga inimbestigahan, wala pa rin napapakulong at walang napapanagot. Ilang serye na ng mga pagdinig sa Kongreso at hanggang sa Senado. Dito nga sa mga tinatawag na mga nasa likod ng mga illegal na pag-import ng mga sibuyas. Pero wala pa rin napapanagot. Sa ngayon ay kampanyahan na naman. Sana raw, hindi na naman sila maggamit para sa matatamis na pangako
ng ating mga iluluko. Mga politiko. Pero ang ganda, Grace, ang ganda ng picture mo ng mga sibuyas, ha? Oo, pulang-pula. Talagang Fresh na iba, fresh. iba ang sibuyas. Saan ba lugar sa Nueva Ecija yan? Sa Bungabong yan. Bungabong. Ah, Wow, talaga naman. The best quality of onion. Oo. Eh, nandito sa kasi dito sa Bungabon, Nueva Ecija, dito kasi una na nagkaroon ng mga pag-aaral para ma-improve yung research and development na tinatawag natin. Kaya Nandito, pala. ang pagdadating ng mga magsasaka. Kaya naman, well-developed na itong mga inaani nating mga sibuyas. Oo. Sa Nueva Ecija. Happy ang mga magsisibuyas. Kaya lang yung kamatis ka mo kanina, bakit sobrang baba na ng... Bagsak presyo oo. 15 lang. Alam mo, Tina, Kateri, yung tinatawag, yung law supply and demand. Ganon. Dahil sabay-sabay ng umaani Nako po, ang ayan. mga magkakamatis ng Nueva Ecija, Tarlac, Pangasinan, Nueva Vizcaya, yon. Napakarami ngayon inaani ng kamatis. Kaya Oo, masarap Grace, hindi naman nagkakabulukan na ang mga kamatis diyan. sa awa ng Diyos, wala pa akong namomonitor. Pero sabi nga nila, pagka raw bumagsak pa ito ng mga 5 pesos, yun na. Yun ang ating kinakatakutan na may magulo. Kawawa ang ating mga mag-asaka diyan kung sakali. Yes, sana yun yung ano natin, yung pag-aaral na kung paano i-imbak, Yun nga, ano? ng tagmura. Cold storage. I-apply na natin. Wala bang cold storage para sa kamatis? Sibuyas lang bang may ganon? Ang alam ko, iano na yon, ipoprocess na. Ipoprocess na, no? Gagawin ng, halimbawa, ketchup. Ang sibuyas ba dyan, Grace, ang dinideliver dito sa Metro Manila? Kasi ang mahal pa rito, partner, nasa 220 pa ang kilo, pataas pa nga actually Pero pag dyan sa Nueva Ecija para halos bagsak presyo na Farm gate ang price niya, 110 lang. Mura pa rin kahit papano dito kasi nga yung pagta-transport. Kaya isa sa mga sinasabi ng ating mga farmers, hindi sa kanila nang gagaling ang mataas na presyo. Kung titingnan ng ating pamahalaan, mula sa bukid ay okay naman yung presyo. Pero pag nasa kamay na ng mga negosyante, ayun na. Doble, no? Pero doon na nagkakaproblema. Diyan dapat daw tingnan ng ating pamahalaan yung problema sa sobrang pag-mark up ng presyo. Just imagine, dito kinukuha ng mga negosyante ng 80 pesos to 110. Pagdating sa Metro Manila, pumapalo na ng 180 to 200 pesos. Yun, kitang-kita na doon sa pagbibiyahe ng ating mga agricultural products. Diyan, nagkakaroon talaga. So, tingnan na talaga yan. Okay, thank you, Grace. Okay, Kajeri, Tina, yan ang ating live report. Ito, si RH25, Grace Vera Santano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tina, meron tayong flash report. Flash Report. Flash Report! Eto raw, 3 truck. Aba, nagbanggaan Ay, dyan sus. sa C5, Lanuza, Pasig City. Ang detalye ay hatid ni RH52, Edniel Parosa. Edniel. Kira, nandito ngayon sa mismo ito, ang C5, kanto ng Lanusa, ito sa may Pasig City. Kung saan, naiwan pa yung isa doon sa 3 truck na nagpadian dito sa ito ng Barangay Bunga. Dalawang oras nang nakabalaaw, itong nag-iisang truck na ito, napakita ko lamang sa ating live video yung itsura ng unahang bahagi ng truck. Jerry at Tinay, tayo doon sa aksidente kaninang madaling araw. Nako po. Kanina dito, wasak. First responder, driver ng tahinan itong truck na ito, ay ng preno. Dahilan itong pagkakanya doon sa naunang dalawa pa. Yung mga first responder kaya hindi natin panayam, pero yung ngayon ay makatauhan na isa at kinakapan itong truck na ito. Pero dahil nakabalakaw pa rin dito yung sasakyan na at Tinay wing van ito, ay parado din yung
itong Lanusa southbound. So yung mga sasakyan natin na manggagaling doon sa Ortigas Extension at mula doon sa Quezon City, malamang sa malamang, pagkakaroon ng traffic ang kanilang asahan. Lalo na kapag bumaba sila doon sa tulay, natakot na ng Pasig paglapas ng ITI. Yung MMDA dito at Traffic Parking Management Office sa Pasig City, papatupad ng stop and go traffic. Ibig sabihin, may tagpanin na natin at ibigay naman yung iba pang sasakyan. Dahil isa hanggang buwang lane pa rin, protektado itong accident rito ngayong umaga. May rinabagit yung traffic enforcer, Jared Tinay, na may mga injured dito sa accident kanina. Pero yung isa na isugod sa hospital habang wala namang malubang sugatan. Wala namang gaano. Sir, describe lang kamusta yung traffic situation natin. Wala ito sa Pasig City. Bigat na. Napod na yan ang katipunan siguro. Kanina pa. Naku. Slow down talaga Bumper to bumper ang traffic natin. Alala lang sir sa mga motorista, lunes na yun. Sa mga motorista at kung meron tayong way na dadaanan, mag-divert na lang po tayo sa may along C5. Dahil ito pa mga nag-iisani ng traffic natin sa tatlong involved na sasakyan. Ito po. Salamat sir. Ang pinakapito ng pendation. So ngayon, yan ang pinaka-traffic situation. So, mga motorista natin, maghanap pa kayo na alternative ruta. Lalo na kung magagaling kayo sa Ortigas o sa Quezon City at papuntang Taguig o Makati at dadaan dito sa C5. Ito nga sa likuran, yan, ang hap ng mga sakyan sa pinakapit nating bahagi ng Pasig. Ito sa Edniel Morsa, nag-uulat para sa Easy Race. Una sa Pilipinas. Thank you, Edniel. Ayan iwasan nyo na yan lugar na yan. Dahil sa banggaan ng ilan daw? Tatlong truck. Tatlong truck yan sa C5 Lanusa area. Grabe na ang traffic. Samantala, Justina. Eto naman, dakuan natin na ang kung kanina ay sibuyas at kamatis. Eto naman ay bigas. Matapos daw ang higit isang buwan sa Kadiwa Rice sa Cartimar Market sa Pasay. Aba, simut na ang supply. Ang detalye ng balitang yan ihahatid ni RH15 Giselle Ricafort. Giselle? Tina, Jerry, wala nang mabibiling Kadiwa Rice dito sa Cartimar Market sa Pasay City. Magkaraang maubos ng mga supply matapos ng mahigit isang buwan. Matatanda ang iniinda ng retailer na tinayuan ng Kadiwa ng Pangulo ang pahirapang mabili na kadiwang bigas na naglalaro ang halaga ng mula 35 pesos hanggang 38 pesos. Karamihan daw kasi sa mga namamalengke rito ay mga dayuhan, partikular mga Chinese national at yung may mga kaya sa buhay. Ayon sa retailer na si Tatay Ernie, pinag-aaralan pa nila kung hahango pa sila ng Kadiwa Rice na ngayon 33 pesos na ang kada kilo ng 100% broken. Bukod sa Kadiwa, mabibili ang pinakamurang local regular milled rice sa 45 pesos hanggang 48 pesos kada kilo mula sa 50 hanggang 53 kada kilo noong nakalipas na taon. Ang local well milled rice naman merong 53 pesos kada kilo ngayon habang ang imported 55 pesos ang kada kilo. Mas mababa kumpara sa 58 hanggang 65 kada kilo noong isang taon. Aba, talaga. No? Giselle, ulitin lang natin. So yung Kadiwa Rice, ano sabi? Dahil ang namimili dyan ay foreign national? Mga imported? O mga dayuhan? Mga dayuhan. Mga kano ba? Mga kano? Ay, mga Chino. So, pinakyaw? Hindi nila, pinapakyaw ba nila o hindi nila? Hindi pinapakyaw. Kaya matagal. Kaya nagtagal. Kaya matagal. Ayun. Yung isang buwan na, yung isang buwan na yun, gaano karaming Kadiwa Rice yun? Nung isang linggo, bumisita tayo dito, meron pa silang mga nasa 4 na sako ng bigas noong Enero 15 pa nila kinuha. Pero hanggang nito ngang kalagitnaan ng Pebrero na lang naubos yan. Ang sabi kasi nila Jerry, yung mga bumibili din, tinitingnan din kasi yung quality. Hindi din kasi ganun nga. So parang yung presyo. Ang punto nila, dali na lang sa ibang lugar.
Hindi naman, wala naman daw kasi silang magagawa, ka Jerry, bilang Kailangan sumunod. Oo, ang kasi sila ng Department of Agriculture, parang kasama yata sila, ka Jerry, doon sa Kailangan may sa mga kaliwa. leader dito sa market. So wala din daw silang magagawa kahit pa may pagkakataon, kagaya nung isang kwento sa atin ng retailer dito. Yung sa 15 sako na bigas na ibinagsak daw sa kanila ng DA, walang kasamang supot yun. Kaya abonado daw sila sa sunod. Yun nga, nagre-reklamo nga. Ayaw lang direktahin sa'yo. Baka mababa ang kita no? Wala daw silang choice doon. Kaya nga. Babagsak, ay sige lang daw. Sige lang. Samantalang sa ibang lugar, hindi pa na ibababa, ubos ka agad. Haba na ng pila. O dito lang talaga namumukod tangi itong Cartimar, ka Jerry. Pero itong matapos nga yung total ban din sa mga pogo haba ni Pangulong Marcos, lahat ng pwesto dito, hindi lang yung bigas, pati yung mga gulayan, yung mga prutasan, talagang umiinda din sila na mahina na yung kita ngayon. Okay. Thank you, Giselle. Ito sa Giselle Ricoport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Susunod! Tito Boy! Sino itong dating sexy actress na nagkaroon daw o nagkatroma matapos mapanood ng mga anak yung interview sa kanya sa isang vlog? Dating sexy actress. Bakit? Ano kaya ang mga may mga inamin kaya siya? Kaya na-shock ang kanyang mga anak? Sino yan? Ihatid sa atin ang ating showbiz legend sa pagbabalik ng pangunahing balita. 7:38 ang ating oras. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality pride Ay nga pala, muli pong inaanyayahan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation ang lahat ng amateur and professional photographers na lumahok sa PAGCOR Photography Contest 2025 na may temang Infrastructure for Economic Development. Formal na binuksan ang nasabing photo contest nitong Feb 1, hudyat na maaari nang magsumite ng entries ang mga interesadong lumahok. Bukas ang kompetisyon sa lahat ng amateur and professional Filipino photographers na may edad 16 pataas. Ayon kay PAGCOR Chair Al Tenco, layon po ng photo contest na ito na ipakita ang mahalagang papel ng mga proyektong pang-infrastruktura gaya ng mga highways, tulay, seaports, airports at iba pang may kinalaman sa pag-unlad ng ekonomiya. Maaaring magsumite ng photo entries sa ilalim ng 3 kategorya: ang conventional, mobile at drone category. 8 grand winners ang pipili ng PAGCOR sa bawat kategorya. Tatanggapin ang mga entries hanggang July 31 lamang. Para sa iba pang detalye, mag-log on lamang sa www.pagcor.ph/photocon 2025. Ay! Baka may mga kailangan ng ayusin sa inyong mga bahay, tulad ng bubong. Buti na lang may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology, may aluminum na, may pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa, mag-cherry loom pre-painted ka na. Kuyang Elmer Ngo, magandang morning. At kay Kuyang Romel Sitin, kumusta ba dyan sa ASEA? Nagpapa-relax ba dyan sa ASEA? Balak mo bang mag-upgrade ng sasakyan? Subukan ng Cherry Tiggo 7 Pro Hybrid. Ang Cherry Tiggo 7 Pro Hybrid ay mayroong 1.5 turbocharged na makina para sa maswabing pagmamaneho. Gamit ang kanyang hybrid system na mayroong sariling baterya, nabuboost nito ang performance ng makina at fuel economy. Siyempre, hindi nawawala sa Cherry Tiggo 7 Pro Hybrid ang Apple CarPlay at Android Auto. May power tailgate na rin ito. Sa halagang 1,110,000 pesos, magkakaroon ka na ng brand new Tiggo 7 Pro Hybrid. At higit sa lahat, magiging kampante ka pa sa Premium Preserve Warranty Package ng sasakyang ito para sa worry-free ownership. Talaga namang ang Cherry Tiggo 7 Pro Hybrid ang swak na partner para sa inyong road trips.
Subukan na. Test drive na ang Tigo 7 Pro Hybrid SUV. Bisitahin ng Cherry Dealership na malapit sa inyong lugar. Pangunahing balita sa showbiz. Magandang dilag, puso ko'y Yeehaw! Oy, Kasoji Jimenez. Birthday ni ng pinsan daw niya. Pinsan ni Kasoji na si Navy Commodore Brendo Jimenez Kasaklang ng Lingayen, Pangasinan. Happy birthday po. At syempre, ang birthday nga ni mother ni Malu Cabral. Ayan. Sa mga hindi pa nakakaalam at hindi nakakaalala, mga kaibigan, kamag-anakan, kakilala. Nananawagan kami? Oo. Birthday po ngayon ni Malu Cabral. Ayan ha. Baka hindi pa kayo nagpapadala. Ha? Ipinapaalala lang po. At syempre, nangungumbita rin siya. Kung gusto nyo magpunta rin para sa isang masaganang pananghalian. Ha? Diba? Valentina, pinakyaw ang mga binusang mais mo, di ba? At pinakain sa newsroom. Ayan. Aya Jerome Tan, kumusta ba si ating Hilda, tsaka si Virgie, tsaka si Alma, si Doc Alma Lau dyan sa Intercon Diagnostic Laboratory. Nanonood din pala si Sino? Sir Bong Ariola. Si Bong, dyan sa PCSO. Oo, nakatuto. Bong, ayos na ba, Bong? Nakalimutan mo raw, Bong, ha? Nakalimutan mo raw, hindi pa raw, tinawagan mo na ba si Jack? Para maayos na yan, ha? Para maayos na ang mga papeles natin. Ayan, ha? Eto na, Atina. Sino itong dating sexy actress na na-trauma daw matapos mapanood ng mga anak yung interview sa kanya sa isang vlog? Bakit? Ba't kaya? Ano ba ang mga pinagsasabi niya doon? At sino yan? Ihatid sa atin ang ating showbiz legend, Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Tita Morley! Magandang morning ka, Jerry at Tina. Happy birthday kay Tita M. Tita M. Daming handa kagabi. Talaga At naman. syempre, mahal na mahal sa ni Tina at ni Kisen. Yeah. Mahal natin siya. Anyway, balita ko nga, may masagalang tanghalian dyan, hapunan. Oo, kompleto. Buong linggo. Yes! Pero ito nakakaloka sa super mega nakababaliw itong magandang actress. Maganda pa rin naman siya kahit may edad na, pero higit na mas kaakit-akit. May mga anong edad na ba niyan? Siguro na sa mga 40 plus na ito ngayon. 40 plus, mga mag-50s, mga ganon. Aba! Na-interview ito ng isang vlogger. Hindi ako yan, Hindi ako yan. Well, na kung saan ay naloka si super mega nabaliw siya dahil na-trauma siya matapos mapanood ng kanyang mga anak. Mga anak niya nakatapos na ng pag-aaral, maganda na ang kanilang pamilya. Yung nasabing interview. Bakit? Kasi inilabas daw sa nasabing interview yung kanyang mga pa-sexy. Yung mga panahon na siya ay nagsisimula pa lamang sa showbiz. Mga naturang actress na kung saan ay ayaw na nitong maulit pang magpa-interview. Ang sabi niya, hindi naman daw niya kailangan magpa-interview pa dahil hindi na siya artista pa. Artista pa. Nagalit daw sa kanya at pinagsabihan sa siya ng kanyang mga anak. Nako. Ay, so ipinakita pa doon yung mga dati niyang mga pelikula? May consent ba yon? May mga content na mga ganon, pinakita yung mga kaseksiya niya, inalungkat yung kanyang mga pinagagawa. Na nung una daw ay ayaw niya nga raw sanang sagutin, pero dahil ando doon na parang napilitan siya, kaya nung yung lumabas na ang naturang vlog, ay naloka at super mega nabaliw siya. Dahil niya sukat akalain na magre-react ang kanyang mga anak, kaya ngayon, trauma na ang naturang actress. Pwede yata ipa-take down no, Tita Morley? Nakakaloka. Sino yan? Yes. Clue! Ayan. Uy, sino kaya? May siya may mga pelikula siyang talagang borlisan. Todo ba? Ang luma. Ang pangalan niya, ayan, ang kanyang pangalan ay parang
bulak, parang kulay. Uy! Ayan, parang blue, violet, pink, mga ganon. Uy! Mhm. Sino ba nakatambal na yan, Tita Marley? Aba, marami na. Marami ng magagaling na aktor na nakatambal nito. Actually, nung kanyang kapanahonan, napaka-sexy nito. Ayan. Talaga. May anak bang artista rin yan? Wala siyang anak na artista pero may itinuturing na sinasabing kapatid niya, which is drama-drama lang. Isang mating idol na sinasabing kapatid niya noon. Oh! Kulay-kulay ang pangalan. Makulay ang pangalan. Parang pambabae yung kulay. Uy! Ayan. Ng kanyang pangalan. Ayan. Yan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinyo, para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Babu! Thank you, Marley. Maringhet, take it away. Ay! Kabilis talaga ng oras. Ay, Aling Tina, thank you ha. Salamat din. Thank you sa pagsama. Kumbachero, si Katunying, pagaling ka. Tinamaan din kasi ng usong-uso talaga ang mga sakit-sakit ngayon. Ano? Talaga naman yung mga respiratory illness ang karaniwang tumatama sa atin ngayon. Kumbachero, pagaling ka. At habang ikaw nagpapagaling, okay naman dahil si Aling Tina, ang ganda ng takbo ng negosyo niya dito. Yung mga kukuting mani, mga binusang mais. Tatalunin ko ang Katunyings. Ubus ka agad. Dahil birthday nga ni Mother, ni Malu. Ayan. Bye! Happy weekend! Woo! Happy weekend! Damdaming bayan! Susunod na! Sucking on chili dog outside